kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Taong 1981 sa lugar ng Zamboanga del Norte. Magandang araw po sa iyo, Sir Proy, at sa iyong mga tagapakinig. Nais ko lamang ibahagi ang aking karanasan noong nasa Zamboanga pa lamang ako. Itago niyo na lang ako sa tawag na Lando. Dati akong sundalo kalakbay. Isang sundalo na dapat nagsisilbi sa ating bansa. Pero taliwasan nangyari sa amin ng iilang kasamahan ko sa serbisyo. Itinalaga kami ng aming commander para sa misyon na gabayan ng mga sasakyan ng isang negosyante upang maging ligtas ito sa mga rebelde. Sa una pa lang ay nagtataka na ako dahil hindi sinabi sa amin kung ano ang mga kargamentong nakapaloob sa dalawang malalaking sasakyan. Wala kaming ibang gagawin kundi samahan at humarap kami sa bawat checkpoint na aming madadaanan. Bilang sundalo, sumunod naman kami sa utos. Makailang ulit pa kaming inutusan sa tuwing may kargamento ang negosyante. 2 beses sa isang buwan. Hanggang sa napagtanto ko na hindi pala namin pinoprotektahan sa mga rebelde ang mga kargamento, kundi sa kapwa namin alagad ng batas. Naroon ang presensya namin upang hindi sasabit sa checkpoint ang naturang kargamento. Ang ilan sa mga kasamaan ko ay naging bulag, pipi at bingi na lamang dahil ayaw nilang mawalan ng trabaho. 3 na lamang kami na ayaw na sa aming ginagawa, kaya naglakas loob ako na kausapin ng aming commander. Sir Porto, mukhang hindi na tama ang pinapagawa ninyo sa amin. Ginagamit nyo ang kapangyarihan ng kasundaluhan upang magpalusot ng kargamento. Akala ko ba protection kami laban sa mga rebelde? Ano to, Lando? May nakukuha naman kayong salapi sa bawat transaksyon ha? Yun na nga po, sir. Sinusuhulan nyo na kami sa bagay na labag sa batas. Nakukulangan ka na ba sa nakukuha mo, Lando? Magkano ba ang gusto mo maging dagdag? Sabihin mo lang. Hindi po dagdag ang kailangan ko, sir. Ayoko na po sa ganitong klase ng trabaho. Baka nakakalimutan mong ako ang commander mo, Lando. Yan ang utos ko sa'yo. Hindi na po kinakaya ng sikmura ko, sir. Ano bang ipinagpupuputok ng butsi mo, Lando? Anong gusto mo? Ipadestino kita sa bundok? Mas gugustuhin ko pa doon, sir. Doon magagamit ko ang aking pagiging bilang sundalo. Kaya hindi ka umuunlad dahil mas pinaiiral mo ang prinsipyo mo. Bakit? Makakabili ka ba ng bigas gamit ang prinsipyo mo? Kung ganun pala ang pananaw mo, sir, ano pa ba ang ginagawa ko sa institusyon na ito? Sa araw na iyon ay nagretiro ko sa pagiging sundalo. Sa paglabas ko ng opisina ay nilapitan ako ng 2 kasamahan ko. Sana tiniis ko na lang dahil baka pagdiskitan pa daw ako ng commander. Gayunpaman, nag-alsabalutan na ako at umuwi na ako sa amin. Pumabor naman ang mga magulang ko sa akin. Pinalaki kasi nila ako na laging kumampi sa tama at maging mabuting tao para sa lahat. Ang aming ikinabubuhay noon pa man ay ang pangingisda. Gawa nga nang wala na akong trabaho, ay bumalik muna ako sa pangingisda. Mabuti na rin iyon dahil may katandaan na kasi ang aking ama. 2 lang kami magkapatid. Ang bunso ay ang babae pero nasa ibang lugar na ito dahil nag-asawa na. Sa unang pagbabalik ko sa pangingisda ay hindi na iwasan na may nangutya sa aking kalagayan. Tignan nyo yan si Lando. Balik pangingisda. Paano naman kasi ang yabang eh? Noon kasi kung makaasta akala mo kung sino. Palibasa naka-uniforme. Ngayon, lambat na ang uniforme niya, Lucas. Sina Gardo at Lucas. Noon pa man ay mainit na ang dugo sa akin. Mangingisda rin sila, kababata ko. Mainit sila sa akin dahil hindi ko hinahayaan ang mga kabalastugan nila noon. Tulad ng paggamit ng dinamita at gugulangan ng mga mamimili ng isda. Sa sandaling iyon ay hinayaan ko na lang sila. Wala akong mahita kung papatulang ko pa ang mga taong walang magawa. Samantala,
Habang nasa laut na ako, parang nanumbalik ang mga panahon kung saan unang beses akong natuto ng pangingisda. Nakakamiss din pala ang gawaing nakasanayan mo na pero naiwanan mo ng maraming taon. Kaya wala pa akong asawa sa panahong iyon dahil na rin sa aking trabaho. May kasintahan ako noon. Gawa nga ng madalas wala at malayo ako sa kanya, pinagpalit ako sa iba. Sa aking pagbabalik bilang mangingisda ay tila sinuwerte ako dahil marami akong huli. Napuno ko ang 2 banyerang dala ko. Pero kahit wala na ako sa serbisyo, ay nasa puso at isipan ko pa rin ang pagiging sundalo. Upang magkaroon ako ng otoridad para sa kaayusan sa aming lugar, ay pumasok ako bilang tanod. Dahil sa dating sundalo ko, ay ginawa kong pinuno ng mga tanod sa aming barangay. Dito ko ipinatupad ang mga alituntunin para sa kapayapaan at kaayusan. Ngunit may iilang hindi sang-ayon sa ipinatupad kong curfew. Batay sa ordinansang ipinasa ko at sinang-ayunan naman ito ng kapitan, ay nililimitahan ng paglabas ng mga tao hanggang 10:00 ng gabi. Reklamo ng ilan parang bumalik sa martial law ang kanilang lugar kahit kakatapos lang nito sa taong iyon. Sa pagsapit ng takdang oras, ay may nakatalagang mga tanod upang salitan sila hanggang 5:00 ng madaling araw sa pagroronda sa buong barangay. Kahit ako ang pinuno ay may nakatakdang araw na rumoronda din ako. Hanggang isang gabi, may nasipat kami mga akyat bahay. Nasa 3 katao iyon. Nakaabang ang isa sa labas habang ang 2 ang umakyat. Kitang-kita ko ang maingat na pag-akyat ng 2. Agad namin silang sinita at nagsipulasan. Pinaghahabol namin hanggang nahuli namin ang isa. Si Gardo pala ang aming nahuli. Gardo, umabot ka na talaga sa pagiging akyat bahay? Kahit kailan talaga, isa kang tinik sa buhay ko, Lando. May araw ka rin sa akin. Dahil hindi naman nakapagnakaw, ay ikinulong namin sa barangay na lang ng magdamag si Gardo at ang mga kasama na ikinanta rin naman niya agad. Pero mukhang hindi pa rin magtatanda si Gardo base sa galit niyang muka kahit pinakawalan na. Sana naman, Gardo, magtanda ka na. Pasalamat ka hindi ka idinimanda na may-ari ng bahay. Hindi lahat ng panahon ay kampi sa'yo, Lando. May araw ka rin sa akin. Ano ba, Gardo? Lagi na lang tayong ganito. Simula pa noong mga bata pa tayo. Magtino ka na pakiusap. Isang umaga ay may 2 tao ang bumisita sa bahay. Nagpakilala itong mga sundalo. Tinawag ako ng aking ama habang may ginagawa ko sa likod bahay. Sa aming pag-uusap, nalaman ko na ipinatawag pala ako ng general at pinababalik sa serbisyo. Hindi naman sa pagyayabang ay malinis ang record ko bilang sundalo. Ano na ang desisyon mo, anak? Siguraduhin mo lang na buo ang loob mo sa pagbabalik serbisyo. Kami naman ng nanay mo ay laging nakasuporta lang sa'yo. Alam namin na para sa kabutihan ng bawat desisyon mo. Nakadepende po yan, Itay. Kung ibabalik ako dun sa dati kong commander, hindi na po ako papayag. Baka magkabanggaan lang po kami. Pakiusap ko lang sa iyo, anak. Hanggat maaari ay umiwas ka sa gulo sa kapwa mo sundalo. Opo, Itay. Siya nga pala, Itay. Magtinda na lang kayo ng isda kaysa mangisda pa kayo. Alalahanin mo, matanda ka na. Aba, sinong matanda? Oy, mas malakas pa ako sa'yo. May sahod naman ako, Itay. Tsaka magpapadala naman ako sa inyo lagi, gaya nung dati. Ay nako, anak. Hindi naman ganun kalaki ang gastusin namin ng nanay mo sa pang-araw-araw. Ipunin mo na lang ang sahod mo para sa pag-aasawa mo. Nako, Itay, matagal pa po siguro yun. Lalo na at babalik na ako sa pagiging sundalo. Naungasan ka na ng kapatid mo. Tignan mo, may 3 apo na kami sa kanya. Sana man lang bago lilipas ang araw namin ay masilayan namin ang magiging anak mo. Huwag po kayong mag-alala, Itay. Mangyayari din po yan kapag itinakda na po ng Panginoon.
Sa pagharap namin ng general ay sa ibang lugar na niya ako inilagay. Laking pasalamat ko naman dahil malayo na ako sa dati kong commander. Subalit sadyang mapaglaro ang tadhana dahil sa isang misyon na hulihin ang mga iligal na pagbebenta ng mga baril ay nakita ko ang dating commander kasama ang negosyanteng pinagsisilbihan ko noon. Natuklasan ko na ang mga kargamento pala ay ang mga ipinuslit na mga baril at ibinebenta sa mga rebelde. Kaya pala kahit minsan ay wala kaming rebelde na nakakasagupa noon. Nagkaroon ng engkwentro sa pagitan namin ng mga sindikato at sa bandang huli ay nadakip namin ng karamihan kasama na si Commander Porto. Hayop ka, Lando. Kung inaakala mo na hindi ako maabsueldo dito, nagkakamali ka. At umanda ka sa akin kapag nakalabas na ako. Pasensya na po, sir. Ginagawa lang namin ang aming trabaho. Nakakalungkot isipin na may mataas na opisyal ng sandatahang lakas ng ating bansa na protektor at kasama mismo sa sindikato. Kaya hindi matapos-tapos ang paglipanan ng mga rebelde dahil mismong taga-gobyerno ang protektor ng mga ito. Samantala, sa mga misyong ibinigay sa amin, lahat ng mga iyon ay napagtagumpayan namin. Habang si Porto ay nakulong at natanggalan ng lisensya sa pagkasundalo na labis ikinagalit nito. Lingid sa aking kamalayan, makalipas ang ilang buwan ay nabalitaan ko na lang na nakatakas pala sa kulungan si Porto. Lingid naman sa aking kaalaman ay nagbabalak pala na magiganti si Porto sa akin at sinimulan niya ito sa aking pamilya. Nabalitaan ko na isang gabi nagising na lamang ang aking mga magulang na nasusunog na pala ang bahagi ng aming bahay. Mabuti na lang at naapula agad ang apoy sa tulong na rin ng mga kapitbahay. Kahit may mga tanod na rumoronda ay hindi pa rin naging panatag ang aking loob. Humingi ako ng bakasyon upang tutukan ang pangyayaring iyon. Lubang natakot ako ng gusto para sa kaligtasan ng aking mga magulang. Silang dalawa na lamang sa bahay. Pero sa panahong iyon ay hindi pa namin alam kung sino ang may gawa ng panununog. Hindi naman mawala sa isipan ko na paghinalaan si Gardo hanggang sa sumagi sa isip ko na pati rin pala si Porto ay nagbanta sa akin. Ngayon ay nakatutok na ako sa dalawang tao. Ngunit isang araw, nakita ko si Gardo na nakikipagkwentuhan pa sa mga kapitbahay at isa pa matagal na ang aming alitan. Ngunit hindi naman umabot sa naghihiganti ito kahit kailan. At sa tingin ko ay wala namang lakas na loob si Gardo na sunugin ang aming bahay base na rin sa pagkakakilala ko sa kanya. Wag lang sanang si Porto ang may gawa dahil mabigat na kalaban niyon. Dating commander at sindikato. Tiyak maraming koneksyon at kapit pa rin yun. Makalipas ang ilang araw ay nagbanman ako sa bahay ng negosyanteng kasosyo ni Porto. Wala naman akong nakitang kakaiba. Natigil na rin ang sindikato nito matapos mahuli namin at maipakulong. Ayon naman sa mga kaibigan kong tanod, may namataan daw silang bagong mukha sa lugar namin. Base naman sa paglalarawan nito, ay akma sa puganting si Porto. Lando, anak, babalik ka na ba sa kampo? Mukhang inihahanda mo na ang iyong mga gamit. Hindi po ako babalik ng kampo hanggat hindi kayo magiging ligtas, Itay. Bakit, anak? Alam mo na ba kung sino ang sumunog sa bahay natin? Opo, Itay. Walang iba kundi ang dati kong commander, si Porto. Tumakas siya sa kulungan at tinutuon na niya ang kanyang banta sa akin. Paano iyan, anak? Baka sumugod yan dito. Gaya nga po ng sinabi ko, Itay. Hindi ako aalis dito hanggat may banta sa inyong buhay. Ipinalam ko din sa aming batalyon na namataan si Porto sa aming lugar. Hindi naman sila nag-atubili at nagtalaga agad si commander ng mga personahe upang hanapin at hulihin si Porto, patay man o buhay. Samantala, binigyan naman si Itay ng aso ng kanyang kaibigan. Ang asong iyon ay may pangalang Bitoy. Kilala ng aso si Itay dahil madalas napapagawi sa bahay ng kaibigan ng aking ama
Kaya hindi na naging mahirap na dalhin niya iyon sa bahay kahit malaki na. Gawa nga ng hindi sanay na itatali si Bitoy, ay ginawan iyon ni Itay ng malaking kulungan. Madali ko lang ding napaamo si Bitoy. Hanggang isang gabi, nagising ako dahil sa walang tigil na pagtahol ng alaga naming aso. Paglabas ko ng silid ay nasa sala na si Itay at sumisilip sa siwang. Hawak na rin ito ang mahaba niyang baril na kung tawagin ay aresaka. Sumenyas naman ako kay Itay na doon ako magmamasid sa kusina. Bilang isang sundalo ay sanay na sanay ako sa ganitong eksena. Kaya alam na alam ko na may mga taong nagkukubli sa paligid ng bahay. Napapalibutan naman ng bakod na gawa sa kawayan ng aming bahay. Kaya kahit papano ay hindi basta-basta makakapasok ang sino man. Ngunit pahirapan din sa akin dahil lagpas tao ang haba ng mga bakod. Kaya hindi ko rin nakikita ang labas. Hanggang sa may naaninag akong mga anino. Kung si Porto man ito, paniguradong hindi siya nag-iisa. At bilang alagad ng batas, kailangan makumpirma ko muna kung may masamang balak ba talaga ang umaaligid sa amin. Marahan akong lumabas ng kusina at gumapang hanggang sa bakod. Alam ko na may mga tao pa sa labas dahil hindi pa rin tumitigil sa kakatahol si Bitoy. Nakasukbit sa aking likuran ang mahabang baril at hawak ko naman na maiksi. Naaninag ko ang mga halaman sa labas na nagsisigalawan. Mukhang kapwa sundalo ko rin ang mga nasa labas. Malamang mga dating sundalo ito na naging galamay ng dating commander. O di kaya ay mga rebelde na ang mga ito. Hanggang sa nasipat ko ang isang lalaki na may hawak na mahabang baril. Sa likod ng bahay ay may maliit na labasan ng bakod doon. Marahan ko itong binuksan at lumabas na pagapang. Nakita ko na ang iilan sa kanila. Tansya ko ay nasa 6 ang bilang ng mga ito. Ngunit hindi ko pa nakita si Porto. Nang masipat ko na nag-uumpisa na ang dalawa sa pagbabaklas ng bakod, ay doon na ako kumilos. Inasinta ko sa ibabang bahagi ang isa at umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Umatungal ang lalaki, pahiwatig na natamaan ito. Kaagad na tumakbo ang dalawa habang paika-ika ang isa pa. May mga kumakaluskos na rin sa kabilang bahagi ng bahay. Sinigawan ko ang dalawa na tumigil, ngunit nagpatuloy lamang ang mga ito. Hanggang sa nagkasunod-sunod na ang mga putukan patungo sa aking direksyon. Agad akong nagtago sa isang puno. Narinig ko na din ang putok ng baril ni Itay at nagdulot ito ng takot sa akin. Malamang lumabas na ito ng bahay, kaya pinilit kong makapunta sa entrada at doon ko nakita si Porto at ang iba pa na nakikipagpalitan ng putok sa aking ama. Agad kong kinuha ang mahabang baril at naratrat ko na sila. Bagsak ang dalawang kasama ni Porto at siya naman ay dali-daling tumakas. Batid ko na nakalayo na ang pugante, kaya agad ko nang pinuntahan si Itay. Mabuti at sa awa ng Diyos ay walang nangyaring masama sa aking ama. Mabuti naman po, Itay, at walang masamang nangyari sa'yo. Sana di ka na lang lumabas. Paano kung natamaan ka? Hindi man ako sundalo, pero mas magaling ako sa'yo, anak. Itay naman, wag nga po kayong magbiro ng ganyan. Pero anak, sino ba ang mga taong yon? Si Porto po, Itay. At mukhang may mga tauhan na siya. Kaya ngayon mas lalo tayong mag-ingat. Mabuti na lang na andyan si Bitoy. At isa pa, Itay, mas mabuting huwag na muna kayong lumabas ng bahay. Ako na ang gagawa kung may kailangan sa labas. Noong akmang papasok na kami ni Tatay, ay nagsidatingan naman ang mga kapitbahay. Subalit hindi lahat ay nakasimpatya sa amin. May iilan na nagsasabing baka daw madamay pa sila sa gulong pinasok ko at hindi daw maganda na may sundalong nananatili sa kanilang lugar. Hindi ko rin sila masisisi dahil sino ba ang may gusto na malagay sa panganib ang buhay ng pamilya. Nagkaroon ng diskusyon ng mga kapitbahay namin. Humingi naman ako ng pasensya at nangakong magiging maayos din ang lahat. Pero hindi yun naging sapat dahil nais nila na umalis na ako sa lugar. Magsasalita pa sana sa Itay, pero pinigilan ko na lang. Pinakiusapan ko na lang ang mga kapitbahay namin na umuwi na at magpapahinga na kami.
Kinabukasan ay agad kong iniulat sa kapulisan ang nangyaring engkwentro. Agad din naman silang nagsagawa ng investigasyon. Habang hindi ko na lang pinapunta ang mga kasamahan kong sundalo sa bahay upang hindi magdulot ng takot sa mga tao. Alam mo naman sa Mindanao, kapag may sundalo may rebelde, yan ang nakatanim sa utak ng mga tao. Pero nangako naman ang mga kasamahan ko na magbabantay din sila sa aming bahay tuwing gabi. Kahit papano ay naging kampante ako sa banta ni Porto. Alam ko magpapalamig muna ang pugante at eksaktong magtatapos na rin ang aking bakasyon. Sa loob po ng ilang araw, Itay, babalik na ako sa kampo para maging formal ang misyon ko sa lugar natin. Nariyan naman ang mga kasama ko, kaya huwag po kayong masyadong mag-alala. Ikaw din anak, mag-ingat ka. Bukas ang bahay natin sa mga kasamahan mo. Mas mabuting dito na lang sila tumuloy. Kaya lang hindi po pwede iyon, Itay. Nasa misyon po sila. Ilang araw din akong nanatili sa kampo hanggang sa maging opisyal ang aking misyon sa aming lugar. Agad akong dumiretso sa bahay, ngunit nadatang ko si inay na may sakit. Ayon sa aking ama, pagkagising niya sa umaga ay inaapoy ng lagnat si inay. Pinainom naman niya ito agad ng gamot at sabi din ng aking ina, bumubuti na rin daw ang pakiramdam niya. Hindi na rin ako nagtagal dahil kailangan ko nang gawin ang aking tungkulin. Kinabukasan ng umaga ay bumalik akong muli sa bahay. Nadatnang ko si Itay na nagliligpit ng gamit. Dadalhin na raw niya si inay sa ospital dahil sa pabalik-balik na lagnat. Inalalayan namin sila kasama ang mga sundalo. Nakiusap na rin ako sa mga kasamahan ko kung pwedeng manatili muna sila sa ospital kahit ilang oras. Gayunpaman, matyaga akong naghintay sa resulta. Nagpasalamat na rin kami ni Itay dahil ayon sa doktor ay wala naman daw malalang sakit si inay. Marahil ay masyado lang itong natensyon sa nakaraang pangyayari. Binigyan na rin siya ng iba pang gamot para sa paulit-ulit na lagnat. Sa araw ding iyon ay ibinalik na namin sa bayang aking ina. Kinagabihan kasama ang 2 sundalo. Rumonda kami sa paligid ng buong bahay. Pagbalik ko naman sa aming bahay, laking gulat ko na lang dahil sobrang nanghihina na ang aking ina. Agad akong nagsabi kay Itay na dalhin na namin sa ospital si inay. Pero tumanggi si Itay. Umiiyak na ito at nagpaalam na aalis daw muna siya upang puntahan ng albularyo. Nagtaka naman ako kung bakit albularyo ang tatawagin hanggang sa mga yak-yak na sinabi sa akin ni Itay na tignan ko rawan siya ng aking ina. Sa pagbuklat ko ng damit ay tumambad sa akin ang mga naglalakihang sugat na halos umabot na sa dibdib nito. Lando anak, binarang ang iyong ina. Ano po? Pero sino kaya ang may gawa nito? Kailangan ko nang umalis. Mapupuntahin ko si Tandang Aldrin. Pinasamahan ko na si Itay sa 2 sundalong kasama ko habang pilit kong pinapagaan ang loob ng aking ina. Kitang-kita sa itsura ng aking ina ang labis na paghihirap. Hindi ko naman malaman ang gagawin dahil wala akong kaalaman sa panggagamot ng barang kung totoo man ito. Maya-maya pa ay humingi ng tubig si inay. Agad ko naman siyang binigyan. Marahan ko siyang binangon upang makainom. Sa pagbalik niya sa higaan ay biglang ngumiwi sa sakit si inay. Pansin ko rin na lumobo ang tiyan nito. Sanay ako sa pakikipaglaban. Ngunit sa sandaling iyon ay hindi ko alam kung ano ang gagawin. Isa pa naman akong sundalo na nagliligtas ng buhay. Pero sa pagkakataong iyon ay matinding takot ang aking nadama. Nahihirapan ang aking ina at lumiliyad na ito sa sakit. Tumawag na ako ng saklolo sa mga kapitbahay. Agad naman silang tumugon ngunit kahit sila ay hindi alam ang gagawin sa kalagayan ng aking ina. Karamihan din sa kanila ay nagsabing binarang si inay. Mahigpit kong hinawakan ng kamay ng aking ina. Yun lang ang tanging alam ko na magagawa para sa kanya. Kumapit ka po, inay. Paparating na si Itay at ang albularyo. Huwag ka pong bibigay, inay. Hindi man nagsasalita ang inay. Alam kong pilit niyang nilalabanan ng sakit. Kung pwede lang sana na angkinin ko na lang ang sakit ni inay, ay gagawin ko.
Ilang minuto pa ay wala pa rin si Itay. Hindi ko na napigilan ng pagbuhos ng aking luha nang makita kong palala na ng palala ang kalagayan ng aking ina. Habang ang mga kapitbahay ay walang tigil sa pagdadasal, umabot na sa punto na hirap nang huminga ang aking ina. Hanggang sa humugot ito ng napakalalim na paghinga. Tumirik ang mga mata at nalagutan ng buhay ang kawawa kong ina. Nag-iiyakan na rin ang mga kapitbahay habang ako ay tila ba gumuho ang mundo. Sa piling ko mismo ay nawalan ng buhay ang aking ina. Bumitiw na rin siya sa mahigpit na hawak sa aking kamay. Niyakap ko sa inay at humahagulgol. Ilang sandali pa ay dumating na si Itay. Nagsisisigaw sa iyak ang aking ama habang pilit na ginigising ang aking ina. Nang tignan ko ang albularyo ay umiling na lamang ito. Pinilit ko pa siya na iligtas ang aking ina, ngunit wala na din siyang magagawa. Huli na ang lahat. Lumabas ako ng bahay at pinagsususuntok ang mga puno sa paligid. Hindi na rin mabilang na buhay ang nailigtas ko, pero sa sarili kong ina ay wala man lang akong nagawa. Napakabait ng aking ina at kahit minsan ay wala itong nakaaway o nakaalitan man lang. Kaya sino naman ang gagawa sa kanya ng ganito? Matapos ang ilang minuto ay nakita ko si Itay na kausap si Tandang Aldrin. Lumapit ako at nakinig sa kanilang usapan. Isang malakas na mambabara ang may gawa nito kay Lourdes. Sa loob lang ng 3 araw ay napaslang na nito ang biktima. Mukhang matindi ang galit ng gumawa nito. Kung walang nakaalitan ng iyong asawa, baka isa sa inyong dalawa ang meron. Si Porto, siya lang naman ang may galit sa akin. Nung una ay sinunog niya ang aming bahay. Sa pangalawa ay sumugod siya dito. Pero lahat yun ay nabigo siya. Kaya pinabarang na lamang niya ang aking ina bilang ganti sa akin. Baka isusunod niya si Itay Tandang Aldrin. Huwag kang mag-alala, Lando. Binigyan ko na ng proteksyon si Berto at dapat ikaw din. Papatahin ko ang sino mang may gawa nito sa aking inay. Wala namang kinalaman pero dinamay pa nila. Wala akong pakialam kung gaano pa kalakas ang mambabarang na iyon. Uubusin ko ang mga bala ko sa kanya. Uminahan ka, Lando. Hindi ako tutol sa nais mo, pero pagplanuhan mo ito ng maigi. Isang habay ang ibinigay sa akin ng matandang albularyo. Dinasalan din niya ito, ngunit huwag daw akong magpapakampante dahil maaaring makagawa agad ng ibang paraan ng mambabarang. Sa mga sandaling iyon ay wala na akong ibang hangad kundi ang mabigyan ng hustisya ang aking ina. Sa mismong gabing iyon ay nagpaalam ako kay Itay upang gawin ang tungkulin, pero ang totoo nito ay hindi ko kayang makita ang kalagayan ng aking ina. Nangako naman ang mga kapitbahay na tutulong sila upang mailagay sa ayos ang bangkay. Napakabigat sa damdamin, pero kailangan kong tugisin si Porto. Nang walang ano-ano ay nakasalubong namin si Gardo. Lando, totoo ba ang nabalitaan ko? Alam kong hindi tayo maayos sa isa't isa, pero nakikiramay ako. Maraming salamat, Lando. Sige, uusad na kami. Sige Lando, mag-iingat kayo mga sir. Parang nakakagaan din pala ng loob na ang taong nakaalitan mo ay makikiramay pa sa'yo. Hindi man naging maganda ang turingan namin ni Gardo sa isa't isa, ay kahit papano ay may pinagsamahan pa rin kami bilang magkababata at magkapitbahay. Kinabukasan bago magtakip silim ay bumalik ako sa bahay. Nasa ayos na ang labi ng aking ina, pero napakasakit makitang nasa loob na siya ng kabaong. Kung namatay sa sakit ay maiintindihan ko pa, pero sa barang, talagang kahit kailan ay hindi ko yun iintindihin. Mas lalong lumalim ang galit ko kay Porto. Gabi-gabi kaming nagbabantay sa lamay. Nakakatuwa naman ang mga kasamahan ko dahil sa buong suporta nila sa akin, kahit posibleng mapahamak din sila sa mambabarang. Nakaposte sila sa palibot ng bahay, handang dumepensa sa kahit anong pag-atake. Humingi na rin ng paumanhin ang mga kapitbahay na kumontra sa akin noon at nais akong umalis sa lugar. Dumating na rin ang kapatid ko at pamilya niya.
Umagulgol siya ng gusto at niyakap ng mahigpit si Itay. Nang may masmasan ay nagkasundo kami na pagkatapos ng libing ay doon natitira ang aming ama sa kanila. Mas maigi na mailayo ko siya sa banta ni Porto. Makalipas ang ilang araw ay nalagay na sa huling himlayan ng aking ina. Kahit sa isa akong sundalo na sanay sa hirap na sitwasyon, iba pa rin pala talaga kapag emosyon na ang tinatamaan. Lumuhod ako sa puntod ng aking ina at itinarak ang dulo ng baril sa lupa. Pinapangako ko po sa iyo, inay. Magbabayad ang may gawa sa iyo nito. Kahit kapalit pa ang buhay ko. Hanggang sa dumating ang araw na nahuli namin si Porto. Sa tulong na rin ng mga tao ay itinuro nila kung saan nila nasilayan si Porto. Nasa kabilang bayan lang pala ito nagtatago. Nasa isang bahay sila na tagong-tago dahil nasa pusod na yata ito ng kagubatan. Tama nga ang hinala ko. Mga rebelde na ang kanyang mga kasama. Pero hindi ko nasipat ang posibleng mambabarang. Nang sumapit ang gabi ay pinalibutan na namin ang bahay. Nasa 10 ang bilang namin. Mas lamang kami kaysa sa kalaban. Umatake kami gamit ang mga punyal. Mahigpit kong ibinilin sa mga kasama na kailangan kong buhay si Porto. Hayop ka, Porto. Nandito ka lang pala. Lando? Oo, ako nga. At magbabayad ka sa pagpaslang mo sa aking ina. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Paano ako makakalapit sa inyo? Ang higpit ng seguridad. Hindi ka nga nakalapit, pero gumamit ka naman ng mambabarang. Anong barang? Hindi ko alam ang mga bagay na yan. Hinila ko ang dating commander at itinali namin sa silya. Alam ko na labag sa batas ang gagawin ko, pero pinaubaya ng aking kasamaan ang pagpaparusa sa pugante. Habang kinakastigo ko si Porto, ay nakatayo lang sa likod nito ang dalawa kong kasama, habang ang iba ay nagbabantay sa labas. Sa pagkakataong ito ay imposible nang makatakas pa si Porto. Paulit-ulit ko siyang binugbog. Dumugo at lumobo na ang pagmumuka gawa ng aking mga suntok. Pero matigas at hindi pa rin umaamin si Porto. Wala talaga akong alam sa barang na yan, Lando. Kahit patayin mo pa ako. Anong akala mo sa akin, tanga? Pareho tayong sundalo at sinanay tayo sa ganitong sitwasyon. Ganun naman pala. Di patayin mo na ako. Ewan ko ba kalakbay. Pero malakas ang kutob ko na nagsasabi ng totoo si Porto. Kaya itinigil ko muna ang pagpaparusa. Lumabas kami ng bahay at nag-uusap sa labas. Sa sobrang hinana ng pugante, ay wala na itong kakayahang tumakas. Iniwan namin siyang nakabulagta at nakatali sa likod ng mga kamay. Pati ang mga paa ay mahigpit ding nakatali. Alam mo, Lando, sa tingin ko wala talagang alam ang hayop na yon. Aaminin ko, Ramon. Ganon din ang nararamdaman ko. Pero pugante pa rin siya at nagtangka na rin sa buhay namin. Mas mabuting ibalik natin siya sa kulungan. Siguro naman, mas mahigpit na seguridad sa kanya. Wala na nga akong magagawa at baka mapatay ko lang ang dati kong commander. Buong gabi kong pinag-isipan hanggang sa nagkaisa kami na ibalik sa kulungan ng pugante. Sa muli kong pakikipagharap sa aking commander, ay hiniling ko dito na bigyan ako ng panahon upang hanapin ang mambabarang na pumaslang sa aking ina. Subalit hindi yun maaari. Walang maniniwala sa aking dahilan na isang mambabarang ang dahilan. Sino ba naman kasi ang maniniwala sa bagay na isang mitolohiya lamang sa karamihan? Pero hindi ko naman dapat hayaan na lamang na malayang makagala pa ang nilalang na kumitil sa buhay ng aking ina. Ilang araw din ako nagmuni-muni at mabigat talaga sa loob ko na hindi mabigyan ng hustisya ang aking ina. Isang araw, lumabas ako ng kampo na walang paalam. Wala na akong pakialam sa pagiging sundalo dahil hindi ako matatahimik at wala akong ibang hangad sa panahong iyon kundi ang magiganti. Dumiretso ako sa bahay ni Tandang Aldrin. Aba, Lando, naparito ka. Magandang araw po sa inyo, Tandang Aldrin.
Mahihilingin po sana ako sa inyo. Maaari mo ba akong tulungan na hanapin ang mambabarang? Sa ngalan po ng aking ina, nakikiusap po ako. Sa katunayan yan, inaasahan ko na ito. Natural bilang anak, gagawin ng lahat upang mabigyan ng hustisya ang walang awang kamatayan ng ina. Makakaasa ka, Lando. Tutulungan kita. Pero handa ka na ba? Hindi ito kagaya sa mga nakakalaban mo. Isa itong makapangyarihang nilalang. Opo, Tandang Aldrin. Handang-handa na ako. Lahat ng sasabihin ninyo ay susundin ko. Inilahad ko na rin sa matanda ang ginawa namin kay Porto. Nagmungkahi naman ito na isang tabi muna ang tungkol kay Porto. Suriin ko daw ang iba pang anggulo ng pangyayari. Inisip kong mabuti kung sino pa ang posibleng may galit sa akin. Hanggang sa iisang tao lang ang sumagi sa aking isipan. Walang iba kundi si Gardo. Hindi ko na pinatagal pa at agad akong nagmanman sa mga ikinikilos ni Gardo. Ginugol ko ang panahon sa palihim na pagmamatsyag sa kanya. Isang beses nasundan ko siya na nagpunta sa isang liblib na lugar. Pumasok ito sa isang bahay na nasa nyugan. Maliit lamang ito ngunit nakaangat sa lupa. Halos isang oras din akong nagabang sa muli niyang paglabas. Sa pagbukas ng entradang pinto, ay nakita ko ang isang matandang lalaki na nagpaalam sa kanya. Sa lugar na ito ako lumaki, pero kahit kailan ay hindi pa ako nagawi sa liblib na pinuntahan ni Gardo. Sa kanyang kinikilos ay nabasa ko na matindi ang pag-iingat niya sa pagpunta at pag-alis sa lugar. Parang may kakaiba din sa matanda dahil bakit ito naninirahan mag-isa sa ganoong lugar. Hinayaan ko na lang muna na makaalis si Gardo at nagmatsyag naman ako sa bahay na iyon. Inabot na ako ng hapon ngunit hindi pa rin lumalabas ang matanda. Inisip ko na baka natutulog lang ito. Pagsapit naman ng dapit hapon ay nagpasya na akong umalis. Ngunit bumukas ang bintana ng bahay. Sinipat kong maigi ang loob nito. Nakita ko na nagsindi ng kandila ang matanda. Noong una ay inakala ko na magdadasal lang ito. Ngunit nang iniangat nito ang dalawang kamay at bumubuka-buka ang bibig, bago tuluyang dumilim ang paligid, ay umalis na ako at nagtungo agad sa albularyo. Kakaiba daw ang nakita kong ginagawa ng matandang iyon. Nais niyang puntahan ang lugar, kaya itinuro ko kung saan ito. Sa niyugan baka mo? Imposible. Matagal na panahon na ang nakalipas nang mapalayas ko ang nakatira doon. Si Fernan, isang mambabarang. Buhay pa pala ang demonyong yon. Lando, gawin mo pa rin ang pagmamanman kay Gardo at sisilipin ko naman kung si Fernan ba talaga ang nasa nyugan. Sige po, Tandang Aldrin. Mas mabuti na nga po sigurong kumpirmahin muna natin ang lahat. Gayunpaman ay nagpakita na ako kay Gardo at ipinaramdam ko sa kanya na wala akong bahid na galit. Nakihalubila ako sa kanya at sa iba pa. Inamin ko din sa kanila na huminto na ako sa pagiging sundalo at mamumuhay na lamang ng simple bilang mangingisda. Lando, hindi ka ba nanghihinayang na ipagpalit mo ang pagiging sundalo sa pangingisda? Sayang naman ang kikitain mo kaysa mangisda. Ganun talaga ang buhay, Gardo. Nadala na ako sa nangyari sa aking ina. Kawawa naman si Aling Lourdes. Yun pa ang naging dahilan ng kanyang paglisan. Siya nga pala, Lando. Nasaan na ang tatay mo? Hindi ko na yata siya nakikita. Iniwas ko ang aking ama sa barang. Baka kasi siya ang isunod ng demonyong yon. Mabuti naman kung ganun. Saan ba siya nakatira ngayon? Bakit gusto mong malaman? Wala naman. Pero mas mabuti na yon kaysa mabiktima pa siya ng barang. Natigil ang aming usapan nang dumating ang tatlo sa mga kasamaang kong sundalo. Nagpaalam ako kay Gardo. Naharapin ko muna ang mga sundalo. Dinala ko sila sa bahay at doon ko na nalaman na hinahanap na ako ni Commander. Gagawan daw niya ng paraan upang hindi ako maging awol sa serbisyo. Pero sinagot ko sila na wala akong ibang nais gawin kundi tugisin ang lumapastangan sa aking ina. Magiging mahirap lamang sa akin kung patuloy kong ipagtatanggol ang ibang tao
habang walang hustisyang mangyayari para sa aking ina. Tuluyan ko ng tinalikuran ng pagiging sundalo. Naiintindihan naman nila ako at sinabihan pa ako na kapag kailangan ko daw ng tulong nila ay handa silang tumulong. Maraming salamat sa inyo mga kasama. Pero iba itong kaharapin ko. Ayokong madamay kayo sa laban na hindi patas. Wala na nga silang magawa dahil buo na ang aking desisyon. Samantala, sa pagbalik ko sa bahay ng albularyo, ay kinumpirma niya sa akin na si Fernan nga ang matanda sa may nyugan. Hayop na gardo na yon. Napakagaling magbarat kayo. Humanda siya sa akin. Dahil sa aking natuklasan, gumawa ako ng paraan upang maging malapit pa kay Gardo. Hanggang sa inaya ko siya na isama sa pagdalaw ko kay Itay. Parang kuminang ang mga mata ni Gardo sa aking panyaya. Sinabi ko sa kanya na mas madali kapag magbabangka kami papunta sa aking ama. Habang masaya kami nag-uusap sa bangka, ay sinadya kong patay ng makina at nagkunwari na baka may sira ang makina ng bangka. Nagpalutang-lutang ang bangka habang sinusuri namin ang makina. Nang malingat si Gardo, ay sinalubong ko siya ng suntok. Bumalagta agad ang binata sa sahig ng bangka. Mabilis kong dinampot ang kanyang ulo at isinubsob sa tubig. Nagpupumiglas ito hanggang hinango ko na. Sino si Fernan? Sumagot ka dahil kung hindi, uunahin kita at isusunod ko siya, pati na rin ang buong angkan mong demonyo ka. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Lando? Hindi ko kilala ang matandang yun. Matanda? Hindi ko naman sinabing matanda si Fernan ah. Naisip ko lang na matanda siya. Hayop ka, Gardo, napakasinungaling mo. Nakita kita minsan na pumasok sa bahay niya doon sa nyugan. Nanlaki ang mga mata ni Gardo sa sandaling iyon. Hindi na rin siya nakapalag sa mga suntok ko sa kanya. Wala nang kawala si Gardo, kundi aminin sa akin ang katotohanan. Ayon sa kanya, kapatid ng kanyang lolo ang matandang si Fernan na isang mambabarang. Labis-labis naman ang kanyang pagmamakaawa at paghingi ng tawad. Patawarin mo ko, Lando. Nagawa ko lang iyon dahil sa galit ko sa'yo. Kaya mo ba pilit na inaalam kung saan ang kinaroroonan ng aking ama dahil balak mo siyang isunod? Walang ganun, Lando. Gagawin ko ang lahat, huwag mo lang akong paslangin. Sa sandaling iyon ay hindi ko tinigilan si Gardo ng sapak hanggang nawala na ito ng ulirat. Dinala ko siya mismo sa aming bahay at doon ko itinali ng mahigpit. Nilagyan ko din ng granada ang kanyang dibdib na oras na natanggal ang tali ay agad sasabog ang katawan nito. Nang magising siya ay kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Nagmamakaawa ang demonyo na tanggalin ang granada sa kanyang dibdib. Dito ka na muna, Gardo. Nakikita mo ba ang mahabang baril na ito? Ito ang gagamitin ko upang tadtarin ng bala ang mambabarang na yon. Tignan natin kung uubra ang barang niya sa mga bala ko. Maawa ka naman, Lando. Pakawalan mo na ako. Iniwan ko si Gardo na may busal sa bibig upang hindi ito magbigay pansin sa mga kapitbahay. Tumungo na ako kay Tandang Aldrin upang harapin na namin ang matandang mambabarang. Nagkubli ako habang hinahanap ng albularyo ang mambabarang na si Fernan. Magandang hapon sa iyo, Fernan. Alam kong nariyan ka sa loob. Baka naman pwede tayong mag-usap. Anong ginagawa mo dito? Matagal na akong nananahimik, Aldrin. Nanahimik ka nga ba talaga? Naku naman, Fernan. Kilalang kilala kita. At isang napakalaking kamalian mo na bumalik pa sa lugar na ito. Ni hindi ka man lang pumili ng panibagong lugar. Dito pa talaga sa dati mong bahay kung saan mo ko tinakasan matagal na panahon na ang nakakalipas. At sa tingin mo ay mapipigilan mo na ako ngayon? Wala kang kadala-dala, mahinang albularyo. O sige, ipagpalagay na lang natin na mas malakas ka kumpara sa akin. Pero bakit hindi natin subukan muli ang magtagisan ng kaalaman? At talagang ikaw pa ang naghamon?
Biglang may ibinato si Fernand kay Tandang Aldrin. Isang insekto na naging malaking bangaw dahilan upang matumba ang albularyo. Sinundan naman ito agad ni Fernand ng isa pang insekto na naging malaking salagubang. Mabilis din na nakapag-usal ang matanda at may iniihip sa hangin dahilan upang magsabong ang dalawang insekto. Bumaba naman ng bahay si Fernand at sinugod ang albularyo ng itak. Sinalag naman ito ni Tandang Aldrin ng patpat na napulot sa lupa. Batid ko na mas maliksi pa ang mambabarang kaysa sa kanya. Subalit hinihintay ko lang ang hudyat ng albularyo upang ako naman ang aatake. Handang-handa na ang mataas na uri ng baril upang itagtad ko sa mambabarang. Hindi ko man nakikita pero nagbabatuhan na sila sa hangin. Tila mga sandata na hindi kayang makita ng ordinaryong mga mata. Pansin ko na nahihirapan na ang albularyo habang nakangisi naman ang mambabarang. Naalala ko naman ang sinabi sa akin ni Tandang Aldrin na malakas sa aspetong espiritual ang mga mambabarang, ngunit mahina ito sa larangan ng pisikalan. Kaya ilag na ilag sila sa mga antingero. Sa pagpapatuloy ng kanilang laban ay makailang ulit nang bumagsak ang albularyo hanggang sa mahagip ng itak ang kanyang hita at napatalikod na ito. Akmang tatagain na siya ni Fernand ay sumigaw na si Tandang Aldrin bilang hudyat sa aking pag-atake. Agad kong ibinato ang punyal na tumarak sa tagiliran ni Fernand. Napatras ito ng bagya at mabilis ko naman itong inundayan ng mga sapak. Ibinuhos ko na ang aking lakas. Pinagpapapalo ko rin siya ng baril hanggang sa bumagsak na ito sa lupa na nakadapa. Lalapit na sana ako, ngunit sumigaw muli ang albularyo na huwag akong lumapit kay Fernand. Subalit sa isang ihip ni Fernand ay tila babagya akong nawala sa aking ulirat ng ilang segundo. Pinilit kong idilat ang aking mga mata at nakita ko na lang na tumakbo na palayo ang mambabarang. Inilapit ko ang isang tuhod sa lupa at kinuha ang aking baril. Inasinta ko si Fernand hanggang sa hindi ko na tinigilan ang pagkalabit sa gatilyo. Sumisigaw ako habang pinagbababaril ko ang mambabarang. Tadtad ng bala ang kanyang likod na naging dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Tumayo ako at naglakad habang nagpapalit ng bala. Pilit na tumiyaya si Fernand habang sumusuka na ng dugo. Maawa ka. Kung sino ka man, maawa ka sa akin. Ako nga pala ang anak ng taong pinaslang mo sa utos ni Gardo. Tignan natin ang kapangyarihan mo ngayon, demonyo ka. Tinadtad ko ng bala ang katawan ni Fernand. Inubos ko na lahat sa tindi ng aking galit. Nagkawasak-wasak ang mga kalamnan ng mambabarang. Sabog at hindi na rin makilala ang mukha nito. Sa wakas ay nagtapos na ang kasama ni Fernand. Subalit hindi pa buong hustisya para sa aking ina dahil buhay pa si Gardo. Bumalik ako sa bahay. Simpleng nagdakad habang hawak-hawak ang mahabang baril. Nagtinginan ang mga kapitbahay, ngunit tila bingi ako sa kanilang pinagsasasabi. Ang tanging pakialam ko lang sa sandaling iyon ay mapatay na si Gardo. Hinila ko siya palabas ng bahay at pinalakad sa dalampasigan habang nakatali ang mga kamay sa likod. Iniligpit ko na rin ang granada dahil baka makaaksidente pa. Patuloy sa pagmamakawa si Gardo hanggang sa inabot na ng alon ang kanyang mga paa. Itinuto ko ang baril at walang awa ko siyang pinagbababaril habang saksi ang mga kapitbahay. Nabigyan ko man ng hustisya ang aking ina pero hindi ko na siya may babalik. Matapos ang pangyayaring iyon ay pinuntahan ko na ang aking ama at nagsimula ng panibagong buhay at kahit kailan hindi na ako muli pang bumalik sa aming lugar. Ang kwento ni Lando ay nagpapaalala sa atin na walang magandang maidudulot ang paghihiganti. Katulad ni Gardo at Porto na nakahanap ng katapat sa isang sundalo na ipinagpalit ang posisyon upang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa ina. Masasabing inilagay ni Lando sa kanyang mga kamay ang batas. Pero kanina ba siya kakapit sa sitwasyon na ang kanyang kalaban ay ang uri ng nilalang na hindi kinikilala ng otoridad? Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.
Magandang araw po sa inyo mga kalakbay. Sisimulan ko ang aking kwento sa pagpapakilala ko sa aking sarili at kung saan ako galing. Ako si Renato. Ngayon ay 57 na ako at may asawa na rin at mga anak. Ako'y ipinanganak at lumaki sa isang baryo doon sa Leyte. Pero ngayon ay nasa Maynila na ako kasama ang aking pamilya. Noong nasa Leyte pa lamang ako, ay doon ko rin nakilala ang aking asawa ngayon na si Adet at binansagan akong manggagamot sa aming lugar. Hindi na rin naman ipinagtataka iyon ng nakararami dahil isang sikat na manggagamot din noon ng aking lola. Taong 1966 ako ay pinanganak at taong 1968 naman nang saktong ako'y magdalawang taon ay naghiwalay ang aking mga magulang. Yun ang sabi sa akin ng aking lola Milot. Ang dahilan, hindi ko rin alam basta't bukod sa naghiwalay sila, ay wala nang sinabi pa sa akin ng aking lola. Anak ni Lola Milot ang aking ina, pero simula nang iniwan niya ako sa pangangalaga ng aking lola, ay hindi niya na ako binisita pa, na maski hanggang ngayon ay wala akong ideya kung ano ang itsura niya o kung saan ba talaga ako nagmana. Wala rin kasi akong makitang basihan. Dahil ang mga lumang litrato ng aking mga magulang ay sinunog lahat ni Lola sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Hindi na lamang din ako naglakas ng loob na magtanong dahil hindi naman ako manhid para hindi maramdaman na ayaw ni Lola na pinag-uusapan niyon. Nang minsan nga'y kinausap ko siya ng isang beses patungkol sa aking ina, ay ito lamang ang isinagot niya sa akin. Alam kong marami kang katanungan dyan sa isipan mo, Renato. At kung binabalak mo magtanong sa akin ay pasensya ka na, pero wala akong may sasagot sa iyo. Ang mga magulang mo lamang ang makakasagot ng mga tanong mo at hindi ako. At kung tama pa rin ang pagkakaalala ko mga kalakbay, iyon na yata ang pinakauna at huling tanong na tinanong ko kay Lola patungkol sa aking mga magulang. Lumaki ako sa piling ni Lola Milot at kahit masasabi kong istrikto siya pagdating sa ibang bagay at sobra-sobra kong magprotekta, ay alam at ramdam ko naman ang pagmamahal niya sa akin. Pinag-aral niya ako sa isang pampublikong paaralan at inaamin kong hindi ako naging mabait, mabuti at masipag na estudyante. Dahil maski ako'y hindi ko na rin alam kung bakit mas gusto ko pa magtrabaho at magardin na lamang sa likod bahay namin kaysa makinig sa aming mga guro. Puro din pala ko lang mga naging grado ko at madalas ding pinapatawag si Lola ng punong guro dahil sa mga marka kong sobrang liit. At nang huling pagpunta ni Lola Milot sa paaralan sa mismong opisina ng punong guro, ay doon niya na ako masinsinang kinausap. Renato, apo, bagsakan na naman. Hindi ko na alam kung ano pa bang dasalang isasagawa ko para lang makapasa ka. Nahimigan ko ang pagbibiro sa boses ni Lola. Kaya doon ako ay natawa. Bagay na di ko alam na ikinainis niya na pala at agad akong kinurot sa tagiliran. Tatawa-tawa ka pa dyan. Akala mo talaga masaya ako sa mga napag-usapan namin ng punong guro mo. Doon na ako nakiusyoso at tinanong si Lola kung ano nga ba talaga ang napag-usapan nila ng punong guro. At doon ko na nalaman na kailangan ko na naman palang ulitin ang grade 3 dahil hindi pasado ang aking mga marka. Doon ko na nakamot ang aking ulo at tinignan ng seryoso ang aking mahal na Lola. Alam ko na ang mga tingin na iyan, Renato, apo. Ayaw mo ba talagang mag-aral? Tanong sa akin ni Lola na para bang nakuha agad nito ang ibig sabihin ng aking mga titig. Tumango naman ako bilang sagot at nakahanda na rin ang aking tagiliran sa muli niyang pagkurot. Pero bahagya pa akong nagulat nang huminga siya ng malalim at ginulo lamang ang aking buhok. Gusto ko sanang mag-aral ka at makapagtapos man lang ng elementarya. Bagay na hindi ko nagawa sa inay mo noon. Pero dahil ayaw mo talaga, kaya sige apo, hindi na kita pipilitin pa. Marahil para sa iba, ay hindi ko man dapat ikasiya ang sinabi sa akin, Lola. Pero inaamin kong natuwa ako noon mga kalakbay. Dahil sa wakas ay hindi niya na ako mapipilit pang pumasok sa eskwela. Pero ang kasiyahan ko noon bilang isang bata ay labis kong pinagsisihan.
Dahil kung sana'y sinunod ko na lamang si Lola noon, ay sana nakasama ko pa siya ng mas matagal. Pero dahil huli na rin ang lahat, kaya wala na rin akong magagawa pa. Sa pananatili ko sa bahay kasama si Lola, ay doon ko nalaman na isa din pala siyang abalang tao. Minsan kasi ay iniiwan niya ako sa bahay dahil may kailangan siyang puntahan sa kabilang baryo at hapon na nakakauwi. Minsan na may ang mga tao na rin ang nagpupunta sa bahay. Noong una ay ayaw pa ni Lola na sumilip ako sa loob ng kanyang silid kapag may panauhin kami. Pero nang isang gabi na may nagpunta daw ginang, habang daladala ang namumutla niyang anak na babae, ay doon na hiningi ni Lola ang tulong ko. Doon ko pa lamang nalaman na isa pala siyang manggagamot at ang babaeng ginagamot niya sa sobrang putla na ang buong katawan ay biktima ng barang. Nang paalis na ang mga ito ay isang lana na nasa lagayan ng tubig ang ibinigay ni Lola sa ginang. At nang makalis na ang mga ito, ay doon na sinabi ni Lola sa akin ang lahat-lahat. Na siya ay isang manggagamot kahit noon pa mang dalaga siya. Natigil lamang daw ang panggagamot niya na mag-asawa siya. Pero nang mamatay ang lolo ko, ay bumalik siya sa ginagawa hanggang sa tumanda siya ay ganun pa rin ang kanyang ginagawa. Naitanong ko naman kay Lola kung ano ang ginawa niya para bumalik sa normal ang kulay at sigla ng babaeng nagpunta sa bahay kanina. Pero nginitian niya lang ako at sinabing malalaman ko din daw ang mga dapat na gagawin kapag lagi ko na siyang nakikitang manggamot. Natuwa pa ako at sobrang saya ko dahil sinabi sa akin ni Lola na isasama niya din ako sa mga lakad niya kapag siya'y nanggagamot. Simula nga nooy naging katulong ako ng aking lola sa kanyang mga ginagawa. Doon ko rin nalaman na magaling pala si Lola dahil nagagawa niyang posible ang mga imposible na. May mga ginagamot kasi siyang mga tao na 50-50 na talaga ang buhay kung titignan ko. Pero kapag naitapat na ni Lola ang mga palad niya sa bawat parte ng katawan ng taong ginagamot niya, ay nawawala iyon at para bang maluwag na silang nakakahinga. Kinalakihan ko na rin ang pagiging assistant ni Lola. Ika nga niya ay kahit papano'y unti-unti ko na rin natututunan ang kanyang mga ginagawa. Pero isa din sa napansin ko sa kanya, na sa tuwing aabutan siya ng pera ng mga taong napagaling niya, ay hindi niya ito tinatanggap. Wala siyang tinatanggap kahit ni isang kusing mula sa mga tao. Bagay na siyang ikinakunot ng aking noo dahil hindi ko maintindihan ang punto ni Lola. Naging kilalang manggagamot si Lola sa aming lugar. At dahil umusbong din ang kayabangan ko habang ako'y papalaki, ay naisip kong kuhanin ang librong gabi-gabi ay binabasa ni Lola bago matulog at ito'y aralin. Pero nahuli pa rin ako ni Lola at pinagalitan. Lola naman, ano naman ang masama kung mapag-aralan ko din ang librong iyan? Nasabi mo na nga sa akin, diba, na ako ang halili sa'yo balang araw sa panggagamot. Renato, apo, hindi pa ito ang tamang oras para pag-aralan mo ang librong ito. May tamang edad para dito. Hintayin mo kung kailan ko sasabihin na pwede mo na itong buklatin at basahin. Tugon ni Lola. Ano namang masama kung pag-aralan ko iyan ng maaga, hindi ba? Para naman matulungan na kita, uwi ka ako dito. Hindi pa pwede, apo. May nabasa ka na bang orasyon dito? Wala pa po, La. Kakabuklat ko pa lang naman po dyan at wala pa po akong nababasa. Pagsisinungaling ko pa sa kanya, kahit ang totoo ay medyo marami na rin akong nabasa mga orasyon na wala naman akong maintindihan. Tinanguan lang ako ni Lola na para bang gumaan ang pakiramdam niya nang malamang wala pa akong nababasa kahit isang salita sa librong kanyang pag-aari. Pero nang magkaroon na rin ako ng tiyempong makapagtanong, ay doon ko na tinanong kay Lola kung bakit wala siyang tinatanggap na pera mula sa mga taong napapagaling niya. Gayong hindi naman kami mayaman at walang-wala din talaga kaming pera. Naisip ko kasi na makakatulong na rin ang ibinibigay ng mga tao para sa pangkain namin. Naniniwala kasi ako na pasasaan pa't biniyayaan siya ng ganoong talento kung hindi lang naman mapagkakakitaan. Renato, apo, ito ang tinatawag na diwa ng panggagamot. Ito ay hindi isang talento,
kundi isang responsibilidad na ibinigay at ipinagkalob sa akin ng kalikasan. Masaya na akong nakakatulong sa ating kapwa at naiibsan nila ang sakit na pasan-pasan nila sa kanilang katawan. Hindi ako naghahangad ng kapalit galing sa iba. Alam kong hindi mo pa ito naiintindihan sa ngayon. Pero kapag tumanda ka na, ay malalaman mo rin kung ano ang punto ko. Yun ang sagot sa akin ni Lola, na nooy hindi ko pa gaanong maintindihan. Pero ngayon masasabi kong tama nga siya. Darating din talaga ang panahon na maiintindihan mo na ang mga bagay-bagay. Pero sa kabila ng mga pangaral sa akin ni Lola Milot, ay ang pagyabang ko palalo. Minsan kasi kapag nakikipaglaro ko sa mga kaibigan ko, ay lagi kong ipinagmamayabang na kaya kong gawin ang mga ginagawa ni Lola. At hindi lang iyon dahil kapag may nagpapagamot sa bahay, ay ako ang maghihintay sa may pintuan para hingin ang bayad nila. Noong una ay hindi pa nalaman ni Lola ang tungkol doon. Pero nang mahuli niya ako isang beses, ay ipinasauli niya agad sa akin ang pera at napalo pa ako't pinaluhod sa asin ng ilang oras. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na hindi tayo tatanggap ng kahit anong pera galing sa mga tao, Renato Apo? Hindi ka pwedeng maging isang manggagamot kung salapi lang ang dahilan sa pagtulong mo sa iba. Nahihimigan ko ang galit sa boses ni Lola, kaya humingi na ako ng tawad sa kanya. Simula din noon ay hindi na ako nagagalit kapag hindi niya tinatanggap ang kahit kaunting pera mula sa tao. Ngunit isang araw noon, may bago na namang nagpunta sa bahay para magpagamot kay Lola. Sakto din kasi na may lagnat si Lola noon at masama talaga ang pakiramdam niya. Kaya ako na ang nakipag-usap sa mga ito. Pasensya na po kayo, pero hindi pa po pwedeng manggamot si Lola ngayon. Masama po kasi talaga ang pakiramdam niya eh. Mataas din po ang lagnat. Yun ang paliwanag ko sa dalawang panauhin na sa tingin ko'y magkasintahan. Parang awa mo na, tawagin mo ang lola mo, Dong. Naaawa na talaga ako dito sa kasintahan ko eh. Dong ang tawag nito sa akin dahil iyon ang tawag ng mga tao sa mga batang lalaki at Inday naman sa mga batang babae. Pero patuloy pa rin akong umiling at siya'y tinanggihan. Ayaw kong pasabakin si Lola sa panggagamot dahil siya man ay kailangan ding alagaan dahil sa lagnat niya ngayon. Pero tila narinig ni Lola ang bawat pagdaing at ang pilit na pagmamakaawa ng lalaking panauhin. Nakulang na lang ay lumod sa aking harapan para gamutin lamang ni Lola ang nobya niya. Kaya naman lumabas na din si Lola sa kanyang silid na nooy parang nawawala pa ang balanse sa pagtayo. Dali-dali kong nilapitan si Lola at inakay paupo. Narinig ko pa ang pagpapapasok ni Lola sa dalawa, kaya doon ko na siya tinignan para sabihin na hindi pa niya kayang manggamot. Dahil sa kalagayan niya pero nginitian lamang ako ni Lola at inutusang kuhanin ang mga kagamitan niya sa loob ng kanyang silid. Nag-aalangan man ako noong una, pero dahil alam kong handa si Lola na tulungan ang dalawang kaharap niya, kaya sino ba naman ako para hadlangan niyon? Kinuha ko ang mga kagamitan niya at ang tanging ginawa ko na lamang ay alalayan siya. Hindi ko pa man masyadong maintindihan ang mga ginagawa niya noon sa harapan ng babae. Pero titig na titig lamang ako kay Lola at nakapokus din ang paningin ko sa mga susunod niyang gagawin. Hindi ko rin masyadong naisa-isip ang mga sinabi ni Lola sa lalaking nobyo ng ginagamot niya, pero isa sa narinig ko ay ang salitang marka. Inutusan ako ni Lola na kumuha ng dahon sa likuran ng aming bahay. Pinakuha niya rin ako ng kandila, posporo, lana na nasa lagayan ng tubig at nakita ko pang kumuha siya ng isang hibla ng buhok ng babae. Tapos ay isa-isa kong pinagmasdan ang kanyang ginagawa. Doon ko nakitang inilibot niya sa posporo ang buhok ng babae at pinahiran ng lana. Sinindihan niya rin ang kandila saka nagdasal at iniangat ang dahon. Ilang sandali pa'y bagya pa akong nagulat nang makita kong umuusok ang dahon kahit wala naman itong apoy. Maya-maya pa'y ang posporo naman ang sinindihan niya at hinipan iyon sa harap mismo ng babaeng nagpapagamot kay Lola. Nilublob niya din ng ilang segundo ang posporo sa lana at kasabay noon ay ang pagpapatay niya sa akin sa apoy ng kandila. Kitang-kita ko rin na pawisan na ang babae
at pakiramdam ko'y magaan na ang pakiramdam niya kaya pinagbastan ko muli si Lola. Nabura na ang marka pero wag pa rin kayong magpapakampante dahil may bibisita muli sa inyo para magtanim ng marka. Kaya magdoble ingat na kayo at huwag basta-basta magtitiwala sa ibang tao. Magsaboy kayo ng asin sa paligid at may ibibigay din akong pangontra para hindi niya na malagyan ng marka ang nobya mo. Hindi ko masyadong maintindihan ang markang tinutukoy ng aking lola pero hindi ko na rin iyon itinanong pa sa kanya. Nagpasalamat naman ang dalawa kay Lola at nung akma na sanang iaabot ang kaunting pera pero tinanggihan ito ni Lola Milot. Tapos na umakalis ng dalawa ay rinig ko din ang mabibilis at malalim na paghinga ni Lola. Kaya kumuha na rin ako kaagad ng tubig at ipinainom sa kanya bago ko siya inalalayan sa pagpasok sa kanyang silid para siya'y makapagpahinga na ulit. Sa nasaksiyan ko ay mas lalong nanaigang kagustuhan ko na sundan ang yapak ng aking Lola Milot. Dahil kahit wala naman siyang kinikitang pera sa panggagamot niya at kahit masama ang pakiramdam niya ay ginagawa pa rin niya ang tungkulin kaya mas lalo akong napabilib sa lahat ng kanyang ginagawa. Pero sa pagtagal at sa paglipas pa ng ilang buwan ay nagkakaroon na ako ng mga masasamang panaginip. Noong una'y isinawalang bahala ko na lamang iyon dahil alam kong hindi magiging totoo ang nasa panaginip ng isang tao. Pero nang magsunod-sunod na ang mga ganong klaseng panaginip at pare-pareho lamang ang senaryo, ay doon ko na iyon sinabi kay Lola. Sa panaginip ko kasi ay nakikita kong nasa isang silid si Lola na punong-puno ng kandila habang nagdarasal. Wala ako doon at siya lamang mag-isa pero habang siya'y nasa kalagitnaan ng pagdarasal ay kitang-kita ko ang pagtigas ng katawan ni Lola Milot na tanging ang mga mata na lamang niya ang gumagalaw. Rinig ko rin na sinasambit niya ang aking pangalan. Pero madin ang pagkakasambit niya noon na para bang imbis na hingin niya ang tulong ko ay pinapalis niya pa ako. Nang sabihin ko naman iyong kay Lola ay hindi ko nakitang nag-iba ang reaksyon niya. Bagkus ay sinabi niya lang sa akin na hindi isang simpleng panaginip ang nakita ko kundi isang pamahiin. Pamahiin na may makakalaban siyang isang malakas na itim na manggagamot. Pero wala pa siyang ideya kung kailan at kung sino. Lola, itigil niyo na po kaya ang panggagamot. Yun agad ang nasabi ko sa labis-labis kong pag-aalala sa aking lola. Hindi ko kasi gusto ang panaginip kong iyon at kung pamahiin man iyon, pwede pa siguro namin iyong mabago. Pero ang tungkol sa naging panaginip ko ay unti-unti na naming nakalimutan sa pagdaan pa ng mga araw. Hanggang sa isang bagong mukha na naman ang pumunta sa aming bahay at kasama niya si Aling Sonia na minsan na ring ipinagamot ang anak niya kay Lola. Sa inyo ko na ito dinala dahil alam kong matutulungan mo siya, Aling Milot. Magaling kang manggagamot at alam kong ikaw lang ang makakapuksa sa barang. 4 na manggagamot na ang pinuntahan niya at lahat walang nakatulong sa kanya. Paliwanag pa ni Aling Sonia. Kung ganon, Sonia, parang nagsisimula na akong mabahala. Kung 4 na manggagamot na ang pinuntahan niya at lahat walang naitulong, isa lamang ang ibig sabihin yon, malakas ang mambabarang. Kaya mo naman iyan, hindi ba, Aling Milot? Naniniwala ako na kaya mo. Hindi ko maipapangako na kaya kong kalabanin ang mambabarang na bumabarang sa dalagang ito, Sonia. Pero isa lang ang masisiguro ko. Hanggat kaya ko ay gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Nang mga panahong iyon ay ramdam ko ang porsigidong aura sa kalooban ni Lola Milot. Kitang-kita ko rin ang determinasyon sa kanyang mga galaw. Kaya naman noon din ay sinimulan niyang alamin kung sino ang bumabarang sa dalaga. At hindi nga daw siya nagkamali dahil isang napakalakas na mambabarang ang gumagawa niyon. Tinanong pa ni Lola si Aling Sonia kung sino at anong posibleng dahilan kung bakit binabarang ang dalaga. Pero maski ito ay wala ding alam. Hindi rin naman namin makausap ang dalagang naroroon dahil hindi ito nagsasalita at tanging pag-aray lang ang naririnig sa kanyang bibig. Minsan din ay sumasakit ang kanyang tiyan. Nagsusuka rin ng ipis at iba't ibang mga insekto. Ipinakita din ni Aling Sonia ang lumang litrato ng dalaga at ibang-iba ang itsura nito noon sa itsura niya ngayon.
Sobrang laki din ang ipinayat nito at wala nang gana sa pagkain. Sinubukan naman ni Lola ang lahat para tanggalin ang barang sa babae. Pero wala pang ilang minuto ay rinig ko na ang paghinga ni Lola ng sobrang lalim at sunod-sunod niyang paghangos. Sa labis ko namang pag-aalala ay hinawakan ko si Lola pero pinitik niya lang ang kamay ko at sinabing huwag siyang hahawakan kapag nasa ganon siyang forma. Hindi ko man maintindihan pero sinunod ko pa rin. Umabot din ng ilang oras ang ginagawa ni Lola at sa lahat ng panggagamot na nasaksihan ko ay noon ko pa lamang siya nakitang pawisan at animoy nahihirapang huminga. Ngunit habang ginagawa iyon ni Lola ay bigla ang pagsakit naman ng aking ulo. Hindi naman ganong kasakit pero napapaaray ako dahilan para matigil si Lola at mapatingin sa akin. Pero sa kabila no'y ipinagpatuloy niya pa rin ang ginagawa. At nang matapos na sila ay doon na nakapagsalita ang babae at sinabing medyo maayos na ang pakiramdam niya. Naitanong pa nito kay Lola kung natanggal niya na ba ang barang. Pero ang sagot ni Lola ng mga sandaling iyon ang siyang labis na nagpagimbal sa akin. Sinabi kasi nitong hindi niya pa natanggal ang barang at ang ginawa lamang niya ay sandaling pagpapagaan lang sa nararamdaman ng dalaga. Kaya naman hiniling din ni Lola na kung maaari umuwi muna si Aling Sonia para kuhanan ng karagdagang gamit ang babae dahil sa bahay namin ito matutulog para mas mabantayan niya. Inaamin kong nainis ako sa naging desisyon ng aking lola noon mga kalakbay. Nang matanong ko kasi siya kung bakit hindi niya natanggal ang barang, ay sinabi niya mukhang hindi niya kakayanin ang kalaban dahil napakalakas nito. At kung sakali mang matunugan nitong sinusubukan niyang tanggalin ang barang, dito'y tiyak pahirapan nitong muli ang babae, bagay na pinaghahandaan niya. Lola, kung malakas po ang mambabarang na iyan, ano po ang magiging laban mo sa kanya? Tanggihan niyo na lang po si Aling Sonia. Halos mangiyak-ngiyak kong sabi dahil nag-aalala na ako sa kanya. Renato, apo, isa akong manggagamot. Para saan pat nabigyan ako ng ganitong responsibilidad kung hindi ako makakatulong sa iba? Pero nakatulong na po kayo, hindi po ba, Lola? Sapat na po iyon. Renato, apo, hanggat kaya ko tutulong ako kahit maging kapalit man ito ang buhay ko. Mas lalo naman akong naiyak sa sinabing iyon ni Lola Milot dahil parang sinasabi niyang nakahanda na siyang mawalan ng buhay para lang matulungan at matigil ang sakit na nararamdaman ng babae. Hindi naman nagkamali si Lola dahil kinagabihan nga'y umalingaw-ngaw ang sigaw ng babae dahil sa nararamdamang sakit. Doon na rin lumapit si Lola at sinimulan na din siyang tulungan. Nang medyo maramdaman kong parang nanginginig na ang katawan ni Lola habang nagdarasal, ay akma na sana akong magsasalita para siya'y patigilin. Pero tila ba'y nabasa niya ang nasa isip ko at agad akong inutusan na kumuha ng 10 piraso ng dahon doon mismo sa may sapa kung saan 20 minutos din ang aabutin kong lalakarin. Noong una ay tumutol pa ako sa utos ni Lola, pero nang sigawan niya ako ay doon na ako nagmadaling umalis at patakbong tinungo ang sapa. Ginawa ko ang utos ni Lola at kumuha ako ng mga dahon tapos ay nagmamadali na akong bumalik. Pero habang tinatakbo ko ang daan pa uwi, ay saglit akong napatigil nang bigla na lamang sumakit ang aking ulo. Kung noong una ay para lamang itong normal na sakit ng ulo, pero ngayon sobrang sakit nito na parang pinupukpok ng martilyo. Napapikit ako at napaupo sa daan. At habang ako'y nakapikit, ay nakita ko na namang muli ang senaryo ng ilang beses ko na ring napapanaginipan. Ngunit ngayon ay hindi lamang si Lola Milot ang naroon, kundi ang isang medyo batang lalaki na may nakapaligid ding mga itim na kandila sa kanya. Parehas sila ni Lola na nagdarasal at para bang nilalabanan ng isa't isa. Saka ko pa lamang napagtanto na posibleng iyon ang mambabarang na kinokontra ngayon ng aking lola. Pero kahit sobrang sakit ng aking ulo, ay pinilit ko pa rin tumayo para makabalik sa bahay. At sa saktong pagbalik ko doon, ay kitang-kita ko ang pangingisay ni Lola habang dumudugo na rin ang kanyang ilong. Gusto ko na sana siyang patigilin ng mga sandaling iyon, pero walang lumalabas na boses mula sa aking bibig. Takot na takot ako sa nakikita at nasasaksihan ko.
Umalis ka dito ngayon din sa bahay, Renato Apo. Huwag ka dito sa patibong ng kalaban. Naisaboses pa rin ni Lola kahit hirap na siya. Pero hindi ako umalis kung saan ako nakatayo. Isang madugong labanan at ubusan ng lakas ang naganap sa pagitan ng aking lola at ng di kilalang mambabarang. Sa huli ay napagtagumpayan pa rin ni Lola ang pagtanggal sa barang sa babae. Pero ang kapalit noon ay ang sarili niyang buhay. Iyak lamang ako ng iyak ng mga sandaling iyon. Pero kitang-kita ko pa rin ang ngiti sa labi ng aking Lola Milot. Pero bago pa man siya malagutan ng hininga, ay nasabi niya sa akin na hinayaan niyang malipat sa kanya ang barang para lang mailigtas ang babae. Sobrang lakas daw ng kalaban niya at hindi niya nakinaya. Isa pa sa hindi ko makakalimutan na sinabi niya sa akin bago niya ipinikit ang kanyang mga mata at bago natigil ang kanyang paghingayang mga katagang. Mamamatay akong masaya dahil hanggang sa aking huling hininga ay isa pa rin akong manggagamot, Apo. Doon ko na napagtanto at mas naintindihan ang diwa ng pagiging isang manggagamot. Malungkot man dahil iniwan na ako ng aking lola na nag-iisa kong kakampi sa buhay. Pero sa araw ng kanyang libing ay halos hindi magkasya ang tao dahil sa sobrang dami ng nakidalimhati at nakilibing. Marami din silang iniabot na tulong sa akin, kung hindi pera ay pagkain. Noong unay wala pa sana akong balak na tanggapin iyon. Pero ipinilit pa rin nila gayong alam nilang mag-isa na lamang ako at baka hindi ko makaya. Kaya wala na rin akong nagawa kundi ang labis na magpasalamat sa mga ito. Pero sa paglipas ng mga araw, gabi, linggo, buwan at taon, kasabay ng aking paglaki at ang patuloy kong paglaban sa buhay, ay ang puot na hindi nawala sa aking puso. Nangako din ako sa harap ng puntod ni Lola Milot na igaganti ko siya sa mambabarang na iyon. Kaya ginawa ko ang lahat para pag-aralang mabuti ang mga nakasulat sa libro na pag-aari mismo ni Lola. Hindi lamang iyon ang gusto kong mangyari. Dahil kaya gusto ko rin maging isang manggagamot ay para sundin ang yapak ni Lola at huwag sirain ang imahe nito bilang isang tapat na manggagamot. Sa pag-aaral ko sa libro ni Lola at gamit na rin ang mga natutunan ko mula sa kanya noong nabubuhay pa siya, ay naging isa na nga akong manggagamot. Hindi pa man ako kasing eksperto ng aking Lola Milot, ay porsigido kong matuto at sundin ang tamang proseso. Hanggang sa binansagan na rin akong tapat na manggagamot sa aming lugar. Baguhan man, pero dahil na rin kilala si Lola sa kahit saang baryo, purok o sityo ay nakilala na rin ako. Masaya akong nakakatulong sa iba at kung nooy hindi ko pa maintindihan kung bakit hindi tinatanggap ni Lola ang kahit ni isang kusing mula sa mga tao, ay ngayon ay naiintindihan ko na. Dahil kung ano ang pamamaraan ni Lola noon sa panggagamot, ay iyon din ang aking sinunod. Sa katunayan ay dahil sa panggagamot kong ito, ay nakilala ko ang aking naging asawang si Adet. Isa rin siya sa mga dayong pinuntahan ako sa aking bahay para magpagamot. Iba rin kasi ang naging kaso noon ni Adet. Kaya tuwing Martes at Biyernes ng hapon ko siya pinababalik sa bahay para dasalan at gamutin. Nang medyo pakiramdam niya ay magaan na ang kanyang sistema at tuluyan na siyang gumaling, ay doon na nagsimula ang aming hindi inaasahang pagkakaibigan. At ang pangako ko rin sa Lola na igaganti ko siya sa mambabarang na kumitil sa buhay niya ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Kaya naman hinanap at tinandaan ko talaga ang mukha ng lalaking nakita ko sa aking panaginip noon. Mangyari pa'y kapag may mga bago akong mukha na nakikita, lalo na kapag nagpapagamot sa akin, ay tinatanong ko kung may kilala ba silang bandog na mambabarang. Pero sa lahat ng pinagtanungan ko, isa lang ang nakakaalam. Sinabi ko kung ano ang itsura ng lalaki. Bagamat hindi ko na sigurado kung ganun pa rin ba ang itsura nito ngayon, gayong ilang taon na din ang nakakalipas. Pero nakilala pa rin ito ng pinagtanungan ko. Doon ko rin nalaman na 2 taon na pala itong namayapa dahil sa katandaan. Nagalit ako, oo kalakbay. Dahil ilang taong ko rin pinaghandaan ng pagganti ko dahil kinuha niya ng maaga ang buhay ng aking Lola Milot. Pero dahil wala na ito'y hinayaan ko na lamang at mas piniling gamitin sa tama ang aking pagiging isang manggagamot. Tanda ko pa na pinuntahan ko ang puntod noon ni Lola Milot para humingi ng pasensya dahil hindi ko natupad ang pangako ko sa kanya.
Pagkatapos ay doon ko napagtanto na kung naroon din naman pala si Lola at nabubuhay pa, ay hindi niya rin nanaisin ang pagganti na nasa isipan ko. Mas tumatak sa akin na nanaig ang saya niya noon dahil kahit nawalan siya ng buhay. Pero ang dahilan yon ay ang buong puso niyang pagtulong sa kanyang kapwa. Ipinagpatuloy ko ang aking panggagamot at nang tuluyan na rin kami magkamabutihan ni Adet ay napagpasya naming magpakasal na at bumuo ng isang pamilya. Pero may kaunti lamang siyang kahilingan sa akin. Walang iba kundi ang iwanan ko ang probinsya at dito na kami mangibang buhay sa Maynila. Noong unay nag-alangan pa ako dahil kapag ginawa ko iyon ay para ko na rin kinalimutan ang nasimulan namin ni Lola. Pero sinabi sa akin ni Adet na hindi niya ako pipigilan kung gusto ko pa rin ipagpatuloy ang ginagawa ko. Kaya sa huli ay pumayag rin ako. Dinala ko ang gamit na iniwan at pag-aari ng aking lola tapos ay pumunta kami sa Maynila. Kahit nga na nandito na ako ay wala pa rin akong balak na tapusin kung ano ang nasimulan ko at hanggat kaya kong manggamot ay tutulong ako sa iba. Yun ang aral na itinatak ni Lola sa akin. Simula pa man noon hanggang ngayon na may mga anak na rin ako. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.